So, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Maraming salamat dun sa mga nanood nung recent video na pinost ko tungkol sa paggamit ng tubular section na bakal as main framing ng bahay. No? Yung mga lightweight na bahay. Daming nanood eh. At ibig sabihin, very interesting yung topic. So maraming salamat doon sa mga nanood ng video na ito. At kung hindi nyo pa napapanood, panoorin na. Ngayon, may sumunod na tanong no? After ng video na yan. Ang sumunod na tanong sa akin, ano daw ba yung masasabi ko sa half concrete, half cladding na bahay? Ang dami rin kasing gumagawa niya, no? At pinopost sa social media, no? Ginagamit nila yung amakan parang kumbaga sa Tagalog natin, parang yung pawid, no? Yung gawa sa kawayan na dingding ng mga sinaunang mga bahay kubo. O kaya naman, gumagamit din sila ng mga sidings na, let's say, metal sidings, fluted panels or PVC panels. Meron din gumagamit ng fiber cement board. So, ano masasabi ko dyan sa ganyang style ng construction ng bahay? So, check this out. So, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Yung unang tinatanong nila tungkol doon sa ganong klase ng bahay, kailangan pa ba ng building permit? Oo, kasi lahat po ng kino-construct ay kailangan ng building permit. May mga exemption sa fees, no? Pero sa building permit, kukuha. Meron akong video tungkol dyan, no? Hanapin nyo na lang. Kasi hindi ko na i-discuss dito kung sino yung exempted, no? Sino yung exempted sa fees, no? At ano yung mga parameters no? Hanapin nyo na lang. Nandiyan naman yun tungkol sa building permit na video ko. Okay. So, susunod. Kailangan pa ba ng architect? Di mas maganda kung may architect, di ba? Siyempre, para mas maganda yung bahay mo. Mas organized ang plano. Mas maganda ang design, ang layout. At yung kung saan gagamitin yung yung mga amakan, yung sidings, ano yung part na may concrete, etc. Next, kumusta yung framing niyan, no? Siyempre, ang ire-recommend ko, yung matibay pa rin na framing. Ano yung mga matitibay na framing? Siyempre, kung reinforced concrete na yung baba, yung half, pwede mo na rin i-reinforce concrete yung poste. Tapos yung beams, kung gusto mong mag-beam. Lalo na kung, 2 stories. No? Pero kung bungalow lang, pwede na yung ipa-design mo rin sa engineer, no? Kung anong klase ng framing para sa roof. Pero yung tubular, no, hindi ko bet yung tubular dahil nga sa na-discuss ko, no? Ang dahilan kung bakit hindi ako gumagamit ng tubular sa framing o yung main frame ng kahit lightweight na mga bahay. Na-discuss ko nga doon sa previous na video ko, no? Panoorin nyo na lang din para madami din views no? Dumami pa. No? So, ang maganda, merong mga lightweight o light gauge metal framing na ginagamit ngayon. Makakakuha ka niyan sa mga Home Depot. No? May mga suppliers din. No? Meron akong video dati tungkol sa light gauge metal framing na bahay na nakasurvive sa malakas na bagyo. No? Sa Visayas region, no? Yung bahay tibay ng Jacinto. So ang ginamit nila ay C-section na hindi siya full iron, no. Galvanized siya. Galvanized na iron na hindi na madaling kalawangin. Magaang. Tapos ang ginagamit nilang connection doon, hindi siyempre welded, hindi siya welded. Naka-rivet siya. No? Tapos yun yung pinaka-frame nung buong bahay. Yung tawag nila doon, bahay tibay. Pero in this case, kung gusto nyo ay half concrete, pwede rin gamitin yung half
yung upper part, pwedeng gamitan ng light gauge metal framing. Tungkol naman sa sidings, no? Maganda yung iniisip ng iba, gumamit ng WPC. Kasi yung WPC, hindi nga naman yun nabubulok. No? Pero pipili kayo ng WPC na pang exterior. Yan. Kasi pag pang exterior siya, syempre hindi madaling mag-tarnish yung design. At hindi nga masisira yung ano, no? Yung kasi kung pang exterior siya, ibig sabihin matibay siya sa init, sa ulan. So baka hindi siya magwa-warp, no? Isa pa na i-recommend ko na siding na material ay fiber cement board. Yan. Kung fiber cement board kasi hindi nasusunog, hindi inaanay, no? Magaang din at matibay. Pwede kayong gumamit ng thickness na 1/4 kung nagtitipid talaga kayo, at pwede rin na kung medyo may maganda-gandang budget, pwede yung ano, no, yung 1/2. Yan. O yung 12 mm o kaya yung 9 mm. Okay, no. Yung amakan kasi bamboo 'yon, 'di ba? Maganda rin gamitin 'yon, no. Pero syempre, hindi pa rin siya ano, no, hindi pa rin siya libre sa ano, sa peste, no. Kagaya ng bukbok, anay, tapos syempre nasusunog siya, no? Pero maganda yung design, no? Maganda tignan, no? Parang talagang organic na organic, native, no? So, kung gusto mong gumamit nun, merong nai-apply na para hindi siya bukbukin, no? May chemicals na ginagamit, no? Hanap kayo, may maraming supplier niyan, no? Kung gusto mo naman na hindi ka agad masusunog, meron ding pinapahid, no, na fire retardant coating. Meron din akong video tungkol dyan, pwede nyo i-search, no, yung video ko tungkol sa fire retardant chemicals. So, walang problema, no. Maganda yan, no, kung tatanungin nyo ako kung ano ang tingin ko sa half concrete na half cladding. Maganda yan, no. Kasi ginawa ko na rin yan sa isang 3 floors na building noon, no. Gumamit ako ng concrete sa first 2 floors. Yung third floor, ginamitan ko na ng fiber cement boards, no? Yung pinaka-exterior wall tsaka yung interior sidings. So, maganda yan kasi makakatipid nga kayo, no? At kung mas magaang kasi yung structure, mas magaang yung gagamitin mong wall materials, ibig sabihin, mas magiging lesser yung requirement niya sa pagpapatibay ng foundation, no, ng structural framing. So, ibig sabihin, savings. Lalo na ngayon, kailangan talaga nating magtipid, no? Dahil nga, mahal ang labor, mahal ang materyales, mahal lahat, no? Dahil nga sa mga nangyayari sa panahon natin. So, kung mag-iisip kayo ng matipid na paraan, okay ako dyan, no? Yung half concrete at half na siding na lightweight na bahay, no? Basta mas makakaganda kung magko-consult kayo sa professionals, no, na magde-design, no? Architect at may kasamang engineers, no? Para hindi ka rin kakaba-kaba, no? Kahit nagtitipid ka, safe yung bahay mo. Okay, maraming salamat po. Sana po nakatulong itong video na ito sa inyo. At magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Ingat po. Ako po si Architect Ed. Bye!